Kapag ang dilawan ang nagipit, sa Duterte kumakapit. Oh, huwag kayong maniwala mga kababayan ha, dito sa mga pinagbabawal na teknik na ginagamit ngayon ng mga anti-Duterte mga kababayan. Dahil nakita nila mga kababayan na habang hindi nila inaatake ang mga Duterte, at to the extent pa mga kababayan na bigyan nila ito ng kaunting papuri o kaunting pagdepensa mga kababayan, nakakahatak sila ng butante. Yan ang sa tingin natin mga kababayan, ang bagong taktika ngayon ng mga dilawan. Dahil mukhang effective Ginamit nga yan ni BBM. Ginamit nila ang mga Duterte. Ginamit din yan ni na Aimee mga kababayan, ni na Villar. Ginamit din ni na Pagpag mga kababayan at Kiko Matching Pangilinan. Diba? Halata nyo? Itong dalawang inidoro mga kababayan, si Matching at saka si Boy Pagpag, noong nakaraang halalan, hindi nila inaatake si Duterte. Ang sabi pa nga nila, hindi priority nila ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pero nung nanalo mga kababayan, wala nang ibang bukang bibig kundi i-impeach trial si Sara Duterte. At ngayon, ito naman ang ginagamit na taktika mga kababayan ng mga natitirang inidoro na gustong manalo sa 2028 mga kababayan. The return of the comeback. Diba? Pansin nyo, sinagdrilon mga kababayan. Hindi na inaatake ang mga Duterte. Meron pa nga silang mga statement mga kababayan na paborable kay VP Sara Duterte. At etong ginagawa ni Trililing ngayon mga kababayan kay Leni Robredo. Pinapagbango sa mga ka-DDS natin mga kababayan. Para makakuha ng boto dahil malamang sa 2028 tatakbong senador yang si Lutang. At nadami na sila mga kababayan. Pag nagkataon, magkukumpulan na naman ang mga dilawan dyan sa Senado mga kababayan. Kung si VP Sara na ang presidente, kanila na itong sasaksakin sa likod mga kababayan. Babalik na naman sila sa dati, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Kasi po ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na hindi umanupayag sina dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo at hindi daw payag si Leni Robredo? Senador Bam Aquino na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Anong sabi ni Barry Gutierrez mga kababayan? Yung mukhang hindi pa na-briefing siguro. Natawa dahil ang sabi niya, sinabi talaga yan ni Trillanes. Pagkaalam ko na si Leni gusto pa nga daw mga kababayan na bumalik sa pagiging miyembro ng ICC. So how come na nasabi ni Trililing iyan? At maniwala kayo, si Leni pa, na isa na nga yan sa nagpuputak sa ICC dati-rati pa. Nung panahon po ito ng kampanya, giit niya, hinayaan din daw ni Mayor Leni. Dahil panahon ng kampanya, what do you expect? Propaganda para makahatak ng boto. Pero pagkatapos ng kampanya mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, makukuha nila, mananalo na sila kagaya ni Pagpag. Babaliktad na yan. Kagaya ni Bam Aquino ngayon. Nina lumutang ang Rosa o Robredo-Sara Alliance noong 2022. Para talakayin po yan, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Senator, magandang gabi po sa inyo. Isang walang kwentang usapan na naman ito mga kababayan. Hindi nyo na itanong sa kanya kung bakit po siya tutol dito. Ano ba itong make-up ni Trililing? Trililing, masyado kang maputi. Ito, literal mga kababayan, na papunta na sa paputi. Siya siguro tinutugtog ni Claire Castro na kumanta na Bongga Kaday! Bongga Kaday! Parang, ay Diyos niyo, sintonado pala, hindi pala, sorry. Sintonado. Sige, kanta ka lang dyan, Claire Ring. Pagkaalam namin, the last time na mayroong nagkantahan, mayroong nadisgrasya dyan. Baka tamaan ka ng sumpa. And pangalawa, ano raw po yung plano niya kung hindi dadalhin sana sa ICC si FPRRD? Okay. Sige, Trililing, mag-invento ka na naman. Alam nyo mga kababayan, bakit ninaganyan niya? Dahil, posibleng tatakbong senador si Leni Robredo mga kababayan. Hindi na magpe-presidente. Talagang hindi niya ipupush sa magpresidente mga kababayan dahil wala na Ang bagong pambato ng aso ay si virus mga kababayan ng Tiveros. Gusto po nito, ito ay naging bunga ng conversation namin doon sa isang podcast at medyo mahaba yung background niyan. Nailabas ko yan.
Kay Senator, kay Christian. Christian. Oo, kay Yes, Christian. kay Christian. So nailabas ko yan dahil ang issue is kung si VP Leni daw yung nanalo noong 2022 ay pananagutin ba ang mga Duterte? Ang sinabi ko, hindi nila pananagutin kasi sinabi sa akin mismo nila Liar! Oh, hindi kami naniniwala. Kayo pa? Kayo nga ang nasa likod niyan. Hoy, mga ungas, mga dilawan, kakampi nyo ang mga rebelde, makakaliwa, mga anti-Duterte, nagsama-sama ng babangag muli. Leni at ni Bam Aquino, who was then the campaign manager ni VP Leni, na hindi nila ite-turn over si Duterte sa ICC kasi hindi si... Talaga? Oh, ang gusto nitong ipalabas, mga kababayan, ito si Trillanes, he is playing mind games. Pero katsipan, trililing. Walang maniniwala sa'yo. Ang gusto nila ipalabas, mga kababayan, na, nagsisisi na kayo kay Bangag. Dapat si Leni ang nanalo. So, bigyan nyo ng tsansa kapag tatakbo itong senador. Iboto nyo na dahil hindi nila gustong ipadukot si PRRD patapos sa ICC. Ganyan ang pinupunto niya, mga kababayan. Alam ko yan Sila naniniwala sa jurisdiction ng ICC. So, yun daw magiging foreign policy position nila. Pero kung nanalo si Hontiveros, mga kababayan, sa halalan dahil mayroong 15 million, mukhang kayang manalo yan ni Leni sa senador. Delikado ito, mga kababayan. Lalong-lalo na't makakahatak ito ng boto dito sa hanay ng mga Duterte supporter. Dadami na sila. Ang problema niyan, mga kababayan, sa 2028, yan na naman ang pagiging obstructionist sa administrasyon ni Sara. So, yan daw ang sinabi. Ngayon, ako naman, tinitignan ko lang, baka iniisip nila, magiging magulo o kung ano man. Pero, pinagdikit-dikit ko na yung mga circumstances. Mahilig ka magdikit-dikit, mag-fabricate. Siya na mismo nagsabi, pinagdikit-dikit ko na. Mahilig mag-fabricate ng istorya, no? Chismosa! Na yun nga, yung Robredo-Sara coalition nung... Kayo lang naman din ang nagtatag niyan. Yung mga anti-Marcos, mga kababayan. 2022 ay hinahayaan nila, no? At in fact, naging pinayagan nilang manaig yun doon sa rally namin sa Pangasinan. Wherein physically hindi nila pinaakyat sa entablado si VP candidate Kiko Pangilinan noong time na yon. So ibig sabihin meron na silang kawawang Matsing hindi pinaakyat sa entablado, mga kababayan, dahil si Sara Duterte ang sinusuportahan. Kasalanan niya nilutang kung ganyan. Unang-una, bakit niya pinasama si Matsing? Na Rosa pala ang... Hindi mo mapipigilan ng mga tao. Mayroon talagang mga tao, mga kababayan, na nasa gitna. Although, maka-Leni, maka-Duterte din. Pero hindi sila magkaibigan na. Gaya ng itong sinasabi ni Trililing. I don't think they're friends, mga kababayan. Sinabi pa nga ni VP Sara na kaya ka nga na babansagang fake VP. Tapos parang na-mention din ni Sara, mga kababayan. Parang nakuha ni Leni ang pagiging vice president dahil ganyan-ganyan, mayroong issues na ganyan, na daraya issues lang, ha. Kaya hindi sila friends. Alyansa at that time. So probably they were hoping dun sa Mindanao magro-Robredo Sara yung mga tao. Rosa. Kaya yung Landslide si Bangag doon. Dahil sa mga Duterte. doon po yung konteksto niyan. Kaya ngayon, itong darating na 2028, sinasabi ko, I am not inclined to support Leni Robredo anymore dahil Sa pagka-presidente, paano kung tatakmo senador? naniniwala ako na hindi nila pananagutin. Hindi na yan tatakbo si Leni sa pagka-presidente, mga kababayan. Bukang nahimasmasa na yan. Diyan na lang yan sa senador kung in case, mga kababayan, tatakbo siya ng sa national. Si Sara Duterte and mga Dutertes kasi Eto, Leni, bibilib kami sa'yo kung hindi ka tatakbo sa 2028 sa national. Diyan ka na lang sa Diyan ka na lang sa Naga. Keep your silence forever dyan sa Naga. Kundi magiging sentro ka na naman sa Madam Leni. Sa mga kritisismo. Lalong-lalo na palagi ding nagkakalat itong si Leni, mga kababayan, sa pagsasalita. So, kinuha na ni BBM ang iyong trono, Leni, sa pagiging bopols. 5,500 flood control, kagaya lang din, mga kababayan, na 500 bikers, lahat nakabike.
kinuha na ni BBM ang trono mo sa pagiging pambansang katatawanan. Diyan ka na lang sa Naga dahil kung babalik ka, maghahati na naman kayo sa tawa ng taong bayan. Kaibigan nila, kaalyado nila, at dahil dun sa mga nakaraang mga pagkakataon na yun. Alam ko may follow-up si Mase tungkol doon sa mga sinabi mo, Senator Trillanes. So, pero singitan ko lang kasi baka makalimutan natin na yun nga, sa Pangasinan hindi pinapanik o pinaakit ng stage si Senator Kiko. Kayo ba, dahil kayo nandoon sa vicinity na yun or nandoon kayo sa circle na yun nung panahon na yun, ano reaksyon ni Senator Kiko? Kasi sa ngayon para si na maka-okay. Wala natin kung ganyan ba? Magalit Yeah. Siyempre, dismayado sila, no? Si Senator Kiko. Kaso siyempre, team player siya. So, sila, kumbaga, parang they sucked it up, kumbaga, pinalagpas na yon. They sucked it pero up. may mga ganong mga eksena. At ako nga, sinight ko rin earlier dun sa StoryCon na ginamit din sa akin yon. Si VP Lenny mismo, sinabihan ako kung pwedeng gamitin daw, i-name drop daw ako as a reason kung bakit hindi kukuhanin si Nery Colmenares sa slate ng campaign. Kahit may kunin nyo, talo pa rin. So, ako, pumayag ako, being a good soldier. Yun ang Wow, good soldier, tapos ang kudita. Bad soldier ka, animal. Ay, nag-freeze si Senator. Natulog. Biglang natulog si Trililing, mga kababayan. Kita tuloy yung eyeshadow, mga kababayan. Nag-eyeshadow ito si Trillanes. Parang nag-makeup, mga kababayan, parang nag-lipstick. And then puti-puti, mga kababayan, papunta na talaga sa paputi. Yes. Babalik yan. Ayusin natin yung signal. Ayan. Gumagalaw na ulit. Gumagalaw na. Demonyo. Yeah. Sir, bumalik na ang Japlo. Doon tayo kay Nery Colmenares. So, yun na nga, ginamit yung pangalan ko na ginamit ang pangalan mong Trililing. reason kung bakit hindi ipasama sa slate si Nery Colmenares. O ngayon, magagalit ang mga makakaliwa kay Lenny. Sige. Ako, pumayag ako, but alam ko na Uto-uto ka pala ako, magagalit sa akin yung mga lefties. Wala na Etong pag-atake, hindi naman siguro pag-atake, pero pag-dissociate ng mga kababayan ni Trillanes kay Lenny. Parang tulong na lang din ni Trillanes, mga kababayan, kay Lenny iyan. Dahil habang dumidistansya siya sa isang tao, mga kababayan, nakaka-benefit ang taong iyon. Ang balita nga natin, wala nang gustong dumikit dyan kay Trililing. Dahil habang dumidikit sila dyan, mga kababayan, natatalo sila. Ewan na natin kung kakagatin siya ni mga kababayan, Risa Hontiveros, na isa rin Shunga Bells. Mukhang scratch na naman ito kay Risa, mga kababayan. Although pasipsip ng pasipsip. Pero alam ni Trililing kung kahit sino yung nilalapitan niya, mga kababayan, madidisgrasya talaga ang political career. Ngayon, nung hinarap niya yung mga lefties, sinabi niya, ayaw kasi ni Sunny Trillanes nakasama si Nery Colmenares sa slate. My point in citing that incident is meron siyang mga ganong mga taktika. Hindi naive si... hindi rin kami naive. Alam namin yung mga taktika ninyo. Kaya huwag kayong magpaulol, mga kababayan, ha? Take note. Yan si Drilon, nagpapasip-sip ngayon. Pati itong si Lenny, pinapabango ni Trililing, mga kababayan. Huwag kayong magpaloko dahil ang aim niyan, mga kababayan, makabalik sa pwesto. Lenny Robredo sa mga effective political ginawa nila na ganyan. Magkasamahan niya But it came at my expense. Ganon din yung Rosa. Ginawa nila yun at the expense ni Kiko Pangilinan. Batsing. Kaya may mga ganyan. Now, pupunta tayo ulit dun sa bakit ganon. Remember, I called her out nung in-invite niya or hinost niya sa bahay niya itong si Sara Duterte, knowing na ito na nga, magpa-file na ng impeachment yung mga kaibigan na. Ang rason ni Sara, mga kababayan, pinupuntahan talaga daw niya ang lahat ng naging vice president. Maging si Binay at si Kabayong Noli. Lahat. Opposition. Wala ngang media coverage niyan. Tapos, ang nagpalabas dyan, mga kababayan, mga dilawan. Siya yung symbolic leader ng Pink. Parang she is vouching for... Pink.
Happy si Trililing na andun siya sa kulay pink, mga kababayan. No? Duterte. Kasi, di ba, ito yung isang sangay nung, nung grupo mo, ay magpa-file na nga ng impeachment, tapos ikaw, i-host mo pa. Parang, ina-arbor mo. Oh, kagatin mo si Lenny. Pero eto si Lenny, bigyan muna natin ng benefit of the doubt, mga kababayan. Kung hindi ito tatakbo ang senador, dyan lang ito sa Naga, hayaan ka namin, Lenny. Pero sa oras na tatakbo kang senatong, araw-arawin ka namin, lutang. Hindi dapat makatungtong, mga kababayan, ang mga dilawang ito at pagkasik na naman sa bansa, mga kababayan. Kaya yun, sabi ko, teka muna, ayoko na ng ganyan. Kung ganyan na yung sitwasyon, we will go the other way. Kaya nga I'm pushing for Senator Risa na lang to be the... Ang tanong, tatanggapin ka ba ni Risa Virus? Kahit si Virus, mga kababayan, may katiting na utak din yun. Gunggong lang ang tatanggap nitong si Trililing, mga kababayan. Endorsement ni Trililing. Hindi nga niya mapanalo sarili niya. Kahit pagka-mayor na lang. Who are you? Wala kang bilang. Standard bearer of the opposition sa 2028 kasi ayoko nang pagdaanan yung mga ganung mga laro. As if naman, siya talaga ang savior, mga kababayan, sa mga politikong tumatakbo. Sarili niya, hindi nga niya mapanalo. Ay nako, ano masasabi niyo dito? Post, comments below.